Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Hello po mga ka-viral, welcome back sa aking YouTube channel. Update ulit tayo sa kaso ng Pogo at ng Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Totoong Alice Leal Goo ang Pinay na ninakaw ang identity ni Mayor Alice Leal Goo o Go Waping sa totoong buhay, posibleng ipinatumba na. Ito ngayon ang nakakatakot na posibilidad na nangyari sa babae. Nabunyag kasi sa Senate hearing kahapon, June 26 mula sa dokumento na inilabas ng National Bureau of Investigation at inilahad naman ni Senator Risa Hontiveros na maaring stolen identity ang ginawa ni Mayor Go Waping sa pangalang Alice Leal Go. Pati date of birth ng dalawa ay pareho din. Subalit magkaiba ang kanilang mukha. Ipresenta ni Senator Risa Hontiveros sa Senate Committee on Women and Children sa hearing ang larawan ng isang Alice Leal Goo. Kapangalan, kababayan pa ng suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Goo. Nakuha ng NBI ang dokumento nang kumuha ng NBI clearance ang isang Alice Leal Goo bago mag-file ng delayed late birth registration si Mayor Alice Goo sa Tarlac City noong 2005 bago ito tumakbo ng pagiging mayor sa Bamban Tarlac. Malaking katanungan ngayon kung sino itong si Alice Leal Goo. Is she still alive? Or pinatahimik na din upang hindi na makapagsalita pa? Nangako naman ang NBI na aalamin na nila kung nasaan itong si Alice Goo, kung buhay pa ba ito. Samantala kaugnay sa nangyaring pagdinig ay walang sumipot na Mayor Alice Goo sa hearing. Pagdahilan ng kampo niya ay may karamdaman ng babae na ikinadismaya naman ng mga netizens at ng mga senador. Hindi kay dahilan lang ito ng kampo niya pero sa totoo ay balak na itong lumabas ng bansa kahit nag-utos na ang korte ng hold departure order sa Bureau of Immigration para bantayan si Mayor Goo at sa iba pang mga sangkot sa illegal na pogo. Dahil maaaring makakalust pa rin siya kung gagamitin niya ang kapangyarihan at pera niya sa pagtakas dahil wala pang mahigpit na pagbabantay sa kanya. Eto sa ngayon ang kinababahala ng mga netizens, mungkahi naman ng marami ay i-freeze na ang mga bank accounts ng mayor habang patuloy pa rin ang investigasyon. Sa ngayon ay naglabas na ng subpena ang committee kay Mayor Alice Goo sa kanyang ama at inang si Wen Yilin at 3 pang mga kapatid dahil sa pag-iwas nito na humarap sa pagdinig. Ng Lucky South 99 noong 2021, tama po? Groundbreaking ng Phase 3 noong 2021. Hindi ko po alam kasi hindi po kami nasabihan ng groundbreaking kung may groundbreaking man sila. Pero yun po yung may photo po ng groundbreaking and kung hindi po ako nagkakamali, nandun po kayo ng groundbreaking. Ang gusto ko po itanong, noong 2021 kasi, nasa ilalim po tayo ng ECQ. So, bakit po napayagan yung groundbreaking? Your Honor, hindi ko, kung makita ko po siguro yung picture as far as my recollection, wala po akong alam na pumunta po ako sa groundbreaking sa kanila. Pero may pinayagan po ba kayong groundbreaking noong 2021 ng Phase 3? Wala po akong matandaan, Your Honor. Itanong ko na lang po sa inyo ulit, baka mamaya ng konti. Sige po. Salamat, Mayor. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you po. In line with that, dahil na buksan ng ating chairman yung pandemic at na-mention rin to ni Dr. Casio, may papakita ho kaming this one. Okay, yung video natin. Yeah, just this one na lang. Just this one. Yung mga buildings doon, nag-umpisa, can you show it? Ito? Can you show it? Oo. Hindi, ito. Anyways, in a while, papakita ko na lang ho yung video. Andyan na yata. Meron ho kasi kaming nakuhang, alam nyo ang Google medyo advanced na ngayon. So you get the timeline. Nakita namin nag-umpisa yung construction ng 2019. Tapos may mga buildings, pakita na lang ng staff namin. Yung 2020, in 2019.
Your Honor, if I may po, with that picture po, sa Manwali po yan, hindi po sa Pulumabayan. If I may interject, Sen. Sherwin. Actually, Mayor, sasabihin ko sana bago kayo komento dito sa photo na to, na ito rin po yung photo na meron ng opisina ko ng sa pagkaalam po namin, groundbreaking ng Phase 3 ng Lucky Star 99 noong 2021, nung kasalukuyang nasa ilalim pa tayo ng ECQ. And sa photo, kayo po yung nakapamewang dito. Of course, lahat nakamask kasi nga po kalagitnaan ng pandemic. So Actually, hindi po siya groundbreaking. Nagpasama sila na mayroon silang titignan na property. Gusto nilang mag-invest rin sa Barangay Manwali. Malayo po sa malayo po sa Pulumaba. If you want, we can take you there po. Hindi po yung groundbreaking yan sa Pogo Hub doon, Madam Chair. Pero Mayor, sina Kasilin po yan, di po ba? Yung nakatalikod. Yes, Your Honor. Okay, salamat po. Can you show itong... okay. Medyo may ano yan. And Sen. Sherwin, sorry, pahabol lang. And Mayor, yung lalaki namang nakaitim, siya po si Wood Warren. Mr. Wu ang pagkilala po sa amin. Mr. Wu ang pagkapakilala sa inyo. Yung first name niya po, hindi ko alam. Ayun, tama. Wu Duaren. Wu Duaren. So, pagkapakilala nga sa inyo, Mr. Wu. Apo. Okay. Sa pagkaalam po namin, siya nga si Wu Duaren. So, at sila pong dalawa, si Cassie Leong at si Wu Duaren, sila po yung itinanong ko sa inyo kanina na mga pogo bosses. So, yun po. Salamat po. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you, Madam Chair. So, pakita lang namin yan. 2019, ganyan po yung itsura niyan. And then, March of 2019, December of 2019, may mga nakatayo na, nagko-construct. And then, February of 2020, hindi pa ito nag-ECQ. Pero, halos matatapos na. And then the next nakuha namin time lapse is October of 2021. Tapos na pati yung phase 3. So in other words, patapos na. So in other words, from February of 2020, nag-March kasi yung lockdown eh. March yung lockdown. Tapos on and off tayo, kung matatandaan nyo, on and off tayo. 2021, nasa ECQ pa rin, limited ang construction. But in this particular case, nakita rin namin na even during the pandemic, tuloy-tuloy yung construction nila. Actually, the same rin yan nakita namin sa Bamban. We showed you the time lapse. So, in other words, Mayor, alam niyo ba na nagko-construct sila during the pandemic time o pinayagan niyo sila mag-construct during the pandemic time? During pandemic po, dahil napaka-busy natin lahat sa pagse-serve po sa ating mga kababayan, affected. Lahat naman po tayo affected by the pandemic. Honestly, hindi na po kami nakakapunta. Ang location po, ang geographic location po ng Pulumaba, hindi ka talaga dadaan ng Porac. Angeles po ang magiging daan mo, Mr. Chair. Kaya kung di mo pagsasadya ng Angeles, hindi ka talaga makakapunta sa area. Wala pong daan yan from Porac going to that area. And up to now, ganun po ang sitwasyon dyan po. Pero siyempre humihingi sila sa inyo ng permit, lalo na yung barangay siguro. Kung sinasabi niyo hindi niyo namalayan, sigurado ako yung barangay mamamalayan yan. Dahil barangay captain yun eh.
Ang barangay po kasi ng Pulumaba is a dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Dissolved barangay. Wala pong nakakasakop na barangay dyan. Kaya talagang ibang klase po talaga ang Pogo po sa Pulumaba. Wala siyang barangay. Ang entry-exit niya po sa Angeles. Wala kaming entry-exit sa Porac. Kaya ang totoo, yung mga kababayan ko, hindi man sila aware dyan. Kaya yung construction po nung pandemic, talagang naitago rin po sa amin, Mr. Chair. Sinasabi nyo, Mayor, paki-flash nga ulit, walang barangay na nakakasakop dyan? Walang punong barangay na... Walang punong barangay po na nakakasakop dyan. Dyan sa lugar na yan? Opo, Mr. Chair, wala po. Parang kakaiba yan. Parang ngayon lang ako nakakita sa buong Pilipinas na may lugar na walang barangay jurisdiction. Opo. Actually, yung income din nila sa province, naka-hold dahil wala po silang mabigyan ng share. Wala doon sa quarry po. May quarry po kasi dyan sa Pulumaba. Naka-hold yung quarry shares nila dahil hindi nila alam din kung kanino barangay nila po ibibigay. Extraordinary po ang situation dyan dahil Porac nga po siya, we admit, it's on our territorial jurisdiction. Pero yung geographic location po niya, kakaiba talaga. Dahil pagsasadyain mo po siya, ang entry-exit mo, Angeles, walang entry-exit po ng Porac. Pero more Mr. so, Chair. akong tatanungin, Mayor, more so na dapat tayo maging mas alerto at alisto dyan sa area dahil wala ka ng kapitan, hindi mo pa makita na bigyan ng building permit. Diba? Parang kung akong tatanungin, dapat mas mapagmasid tayo dyan sa area yan. Mas alerto tayo sa mga nangyayari dyan. Yung opinion ko yun dahil alam naman natin na meron tayong in-issue na business permit, meron tayong in-issue na building permit, alam natin na 47 buildings ang itatayo, at alam rin natin na naka-ECQ at may pandemya pa at that time. So, parang mahirap tanggapin na biglang parang kabuti na lang siya na lumabas dyan na walang nakakaalam. No? So, that's my opinion and analysis of kung anong nangyari. At babalikan ko lang kanina, no? Meron kayong, nasabi nyo kanina na meron kayong inspection noong August 22, 2003. Tama po ba, Mayor? Opo, Your Honor. And May 3, 2024? Yes po. Oo. And then, ano nangyari ho nung August 22, 2023? Noong August 2023, wala naman pong nakitang any criminal activities doon po. Same with May 3, 2024. Ano nyo na itong may... Meron kayong in-issue na office order, no? And, Tama po. Na para mo mag-inspect, ito yung August 22, 2023. And joint inspection team of all barangays. Tama po ba? Tama po. Kasi isang page lang to, no? So, meron kayong composite team na pumunta doon? Yes po, noong August 2023, kasama po yung team namin sa munisipyo, composing of the Mayor's Office, the Engineering, the Menro, at kasama rin po ang PNP ng Porac. So may kasamang PNP doon? Kasama po, nandyan po sa picture Okay. namin. And anong objective nitong inspection team? Bakit kayo nag-issue ng ganito? Upon the request po ng PNP chief para masamahan po sila sa area. I believe bago yata yung COP namin doon para makita niya yung area, considering po talaga na ang area ng
Pogo Hub ay entry-exit nga, sabi ko nga po, sa Angeles siya. Hindi talaga sa Porac. So hindi nyo i-inspect dito yung Pogo Hub ang inyong dapat maatupag dito eh. Yes, Your Honor. To check na rin po kung ano ang nangyayari po sa loob ng Pogo Hub. Pero hindi kayo nakapasok sa loob. Hindi po kami nakapasok sa loob, So Mr. walang Chair. checking na nangyari. Kung nasa labas lang kayo, tinignan lang natin yung facade, in reality, walang checking na nangyari. Ganun po yung nangyari dahil hindi po tayo pinapasok talaga sa buong area. Hindi ba kayo nagkaroon ng duda bakit hindi kayo pinapapasok? Siguro po, akala o namin nangyayari talaga na that's a private property na madalas. Kasi parang ang tono may objective kayo. No? I-inspectionin ho namin ang Lucky South 99. Sinama nyo yung police. No? Yes. Pero ang inspection hanggang labas lang. Walang Sen. tunay na Sherwin? inspection. Yeah. Pwede pong magdugtong sa tanong. Mayor, kasama niyo po ba sa inspection na to si dating Chief of Police Colonel Guardaya? Kasama ho namin noong August 25, 2023. Your Honor. By any chance po yung inspection sa August 2023 na kasama si Colonel Guardaya ay siya po yung humiling nito sa inyo na inyong gawin? Yes, Your Honor. Ano po yung mga dahilan niya ba't siya humingi sa inyo bilang mayor na inspection ninyo yung Lucky South 99? Honestly, alam ko po noon dahil bago-bago lang siya to inspect siguro yung area of responsibility niya. Nakasama po yan. Kaya she requested the inspection. So parang just to establish a baseline or wala ba siyang concerns or maaring natanggap na mga ulat na dapat ninyong i-check as a composite team? Kung hindi po ako nagkakamali, kasama rin yan doon sa yun nga po, 'di ba, may mga na-dump na mga kaya siguro nag-ocular na rin doon. Nauna na po yung dumping nung Yeah. siyam na tao. Talaga pong hindi lamang siguro para ma-familiarize sila Yes. dun sa area, pero talagang magre-raise ng concern po yung ganyang klaseng karahasan. Opo, kung di ako nagkakamali. At Mayor, kahit pagkatapos nung may siyam na na-dump na tao, tas humiling si Colonel Guardaya na inspection ninyo yung Lucky South 99, kahit kanina sabi ni Colonel Guardaya, hindi naman taga Lucky South 99 yung siyam, pero pambihirang klaseng karahasan yun eh. Kahit ganun po yung naunang nangyari, hindi po nag-insist yung composite team nyo na papasukin kayo. Kahit pa po private property yun. Kung may issue po ng ganyang klaseng karahasan, may mandato ang local government unit at ang local chief executive na makalampas sa security office. Opo, limited access lang po ang ibinigay sa aming team, Your Honor. Yun na nga po, Mayor, yung parang hindi acceptable na nilimitahan nila kayo, considering kayo po yung local chief executive. Opo, I believe pag mag-aalugog na po siguro, search warrant na po siguro ang kailangan nun. Salamat, Sorry. Sen. Sherwin. Yeah. Thank you, Madam Chair. Nakita ko kasi intention nitong composite team. Meron kayong BPLO, may zoning officer, may sanidad, may mayor's office representative, at may PNP. Actually, ginagawa ho talaga yan ng mga LGUs. Kahit ako, ginagawa ko ho yan nung mayor ako. Dahil ang police, by its own, hindi pwedeng pumasok. Kakasuhan ho talaga sila. Pero ang pwede lang makapasok is LGU. Dahil marami silang powers. Meron kang sanidad,
meron kang zoning officer. Kaya ang nakita ko dito, ang intention, para makapasok sila sa loob, kasama yung police. Yes, Your Honor, pero talagang limited access lang po ang ibinigay Correct. nila. Ang pinagtataka namin ni Senator Risa is bakit hindi nyo in-insist? Andyan yung intention eh. Bakit hindi nyo ho in-insist? Opo, Dahil meron na kayong, parang sa tono ho nito, may target tayo, Lucky South 99. May PNP tayo kasama, composite para makapasok hanggang loob. Nandyan na ho lahat. Bakit ho tayo biglang parang hindi ho natin tinuloy yun? Oo, kung nag-insist po yung team, baka kami naman po ang kasuhan. Meron bang, nung umatras na ho itong team na ito, I'm sure rineport ho sa inyo, tama po ba? Yes, Your Honor. Anong ginawa niyong pagkasunod? Dahil wala naman pong report na any criminality na nakita doon, kaya wala naman po kaming wala naman na-report sila na any violence nga. Pero may kasama kayong PNP eh. 'Di ba ho, kung ang intention niyo hindi ho peace and order, hindi ho kayo magpapadala ng PNP. 'Di ba, may intention kayong meron ho kayong objective eh. No, kaya may PNP ho kasama. 'Di ba? Opo, kasi sila po yung nag-request nung pagpunta po doon. Kaya kasama namin sila. Meron ba ho kayong pagtapos ho niyan, meron ba ho kayong i-report, let's say, sa police na hindi ho kayo pinapasok, hanggang labas lang ho kayo? Wala, kasi para sa akin, walang inspection na nangyari. Ang nakasulat ho dito, conduct an inspection of the reported operation of Lucky South 99 outsourcing. Di ba ho, pag nasa labas lang, you don't conduct an inspection. Let alone, you don't see the operation. Yun po ang nangyari talaga na hindi kami pinapasok. Kaya wala po kami sigurong na-report dahil wala naman nakita na crime, Your Honor. And wala talaga makikita na crime kung nasa labas, di ba, Mayor? Kung nasa labas ka ho, hindi niyo talaga makikita yung crime. Yun lang ang nakikita ko ho dito. Walang inspection ho totoong nangyari. At ang tinatanong ko naman ngayon, alam niyo ho, narinig ko rin sa mga doon sa provincial government, pinanood ko ho to in 2 hearing. Sinabi niyo na hindi kayo pinapasok kasi baka makasuhan kayo ng trespassing, etc. Ang in-insist niyo, hindi ho kayo pinapasok. Ang tanong ko ngayon, nung hindi kayo pinapasok, meron ba kayong ginawang mga action para malaman ho to ng otoridad na hindi kayo pinapasok? So far po, dahil wala naman kaming nakitang with limited access din po, wala naman din po kaming may re-report, Mr. Chairman. Limited access nga because hindi kayo pinapasok. But did you make any subsequent action? Let's say, nag-report ho kayo sa provincial government na hindi ho kami pinapasok. Nag-report ho kayo sa provincial director na hindi ho kayo pinapasok. Dinocument niyo ho ba yung hindi pagpasok? At gumawa ba kayo may mga action ba kayong ginawa na para makamit niyo yung objective niyo of inspection? May joint inspection report po kami na sinubmit sa inyo po. Nag-report ba, sabi nga na Chair, nag-report ba kayo sa PAGCOR na merong hindi kami pinapapasok? Kasi ang punto ho natin, inspection ho to eh. Ang punto ko kasi, kung noong August 22, 2023, nagawa nyo yung inspection at naniniwala ako na andun na ho yung mga criminal na yon. Dahil sa lawak ho nito at nakita ko hindi ito masiset up in 1 month or 2 months eh. Taon na ho sila nag-ooperate doon. At kung nagawa itong inspection, doon pa lang, mahihinto na natin itong problemang ito. So, ang tanong ko ho, bakit ho tayo huminto nung hindi na tayo pinapasok? Bakit tumigil na ho tayo doon? Yun ang nakadedetect ko ho dito sa mga dokumento eh.
Opo, At Senador. doon sa testimonial nyo, doon, again, no, pinanood ko ho yun, narinig ko ho, sinabi nyo na hindi kami pinapasok dahil baka ma-demanda ho kami. Yes, sir. Yes, Your Honor. So alam nyo, pero hindi kayo... nandyan po sa joint inspection report namin yung nakita ng dun sa limited access po namin. Opo. Kasama naman po namin ang police. Palagay ko meron din silang actual report to report to the IRAPs. No, pero napakababaw po yung discovery nila. The team found that the wastewater overflowing along the road due to the absence of drainage canals outside of the premises connecting to the water outfall. So ito lang ho yung kanyang na-report. Sana ho nakita niya na merong human trafficking. Meron hong mga, sabi nga ni Yusek Gilbert, nakakalat ho doon yung torture equipment. No? Sana nakita ho natin yung prostitution. Ang nakita ho nila walang outfall dahil nasa labas lang ho sila. Yeah. Maybe kailangan din namin ng search warrant po para makapasok. Hindi niyo ho kailangan ng Mr. search Chair. warrant. Tsaka ho, yung sinasabi niyo kung bakit yung PAOK kailangan ng search warrant, ang LGU, kakailangan, mali ho yun. Ang simple answer, LGU kayo, sila hindi elected official. Kaya kailangan ho sila ng search warrant. Meron ho kayong visitation powers at inspection powers. At sang-ayon po ako kay Board Member Canlas. Sinabi niya kung mayor siya, makakapasok siya. At sasabihin ko sa inyo, nag-mayor po ako na 9 na taon, nagagawa rin ho namin yun. At ako, natatandaan ko, kung meron ayaw magpapasok, lalo ako nagdududa. Tsaka mayroon din ho ako nakita, Mayor, na meron ho kayong pinasarang waterfalls, yung Tago Falls. Your Honor. Meron ako nakita sa internet na meron ho kayong inutos na closure ng Tago Falls. Tama po ba? Opo, Waterfalls? meron po. Bakit nyo ho pinasara yun? Ang Tago Falls kasi is a man-made dike lang na pwedeng mag-collapse anytime, na pwedeng mag-endanger sa buhay po ng mga tao. At ito po yung dinadaluyan ng mga kanal ng isang barangay na pinatest namin yung water, talagang positive sa coliform. Kaya hindi po siya talaga fit na paliguan. Pinasara nyo? Pinasara nyo itong Tago Falls? Yes, Your Honor. At natuwa ba? Nagalit ang tao? Natuwa po sila. Natuwa. Naintindihan nila yung explanation namin na hindi po talaga pwedeng paliguan kasi it will endanger their life. Kaya nga nakita ko, Mayor, meron ho kayong political will magsara. No? Meron ho nakita nyo na hindi maganda itong nangyayari sa Tago Falls. Balita ko, kilala ito sa lugar ho ninyo. Balita ko, nung unang sinara ho, marami nagalit, pero dahil sa kabutihan ng bayan, sinara nyo. Pero dito ho sa Lucky South 99, hindi kayo pinapasok. Hanggang labas lang kayo, nakita nyo lang yung drainage sa labas. Pero hindi nyo in-insist, hindi nyo ginamit yung political will nyo. Your Honor, the Tago Falls is totally different from the yung Tago Falls kasi wala talagang may-ari niyan. Parang nandun lang po sa isang barangay na dumadaloy yung dumi. Then parang nakita ng mga tao na parang magandang paliguan dahil nung mga mainit po yung panahon na ginawa nilang paliguan. Kaya you cannot compare it po talaga sa Lucky South o sa Pogo Hub and the Tago Falls. Malayo po. Sorry po. Ang punto ko lang, Mayor, is the concept of political will. If you exercise political will dito sa Tago Falls,
bakit hindi nyo na-exercise political will dito sa Lucky South 99? Mas malala ho yun, nakita naman ho natin. Diba? Mas malala ho yung nangyari ho doon. Yun ang punto ko. No? At doon po sa position paper nyo ho, I'm sure under the guidance of your lawyers, marami ho kayong sinight na mga legal basis kung hindi kayo makapasok doon. No? Dito po sa dito ho sa position papers ho ninyo na marami kayong legal basis. Dapat naghanap rin ho kayo ng legal basis kung paano makapasok. Ang tinignan ho